Paano kung ang mainit-init, katakam-takam at makatulo laway na pares, ang mantikang ginagamit ay ni-recycle na pala ng ilang beses? Yummy pa kaya yan? Sa isang eksklusibong video sa viral paresan, nakunan din naming tinatabo na ang pinaggamitang sebo na naging singlapot na ng basang semento. Aba, may construction ba dyan? Tight ba ang budget nyo pero hanap nyo'y anli sabaw, anli taba at putok-batok na laman? Samahan pa ng anli rice. Don't worry, dahil sa halagang 100 pesos, tiyak na bubusugin kayo ng mga nagsulputang paresan. Pero paano kung ang comfort food na bubusog sana sa inyo? Anli gamit din ng recycled na mantika. At teka, pati sa mga kapitbahay may kakaibang offer ang paresan. Ayan, nakikita nyo yan, sebo na yan. Ayan, sebo. Hindi na makadaan ng maayos yung mga motor. Lagi na lang nadudulas na. Ayan, kita nyo yan, mga sebo na yan. Yan po yung gawa ng mga nagano dito ng mga pagkain. Shout out! Ayan, ang dulas ng daanan dito, gawa ng mga sebo. Grabe. Ayan, nakikita nyo yan, sebo na yan. Ayan, sebo. Mga residente ng isang barangay sa Quezon City, inirereklamo ang isang lutuan ng pares na sanhi di umano ng umaapaw na sebo sa kanilang mga kanal. Narito po tayo sa eskinita kung saan una itong nakunan ng cellphone video at inirereklamo nga ho ng mga residente. Narito ho yung kanal na binabanggit ng mga nagrereklamo na umaapaw po ang sebo at kung inyong makikita, aktual. Meron pa hong mga marka ng sebo dito sa aking paanan. Sa totoo lamang, medyo nangangamoy pa ho hanggang sa mga oras na ito. Ang binabanggit pa ng mga residente, kapag daw umuulan, umaapaw ang sebo dito sa mismo kong kinatatayuan dahil nga ako bumabara doon sa kanal at sa drainage. Nang ilapit ng resibo sa lokal na pamahalaan, umaksyon sila para makumpirma ang sumbong. Sino pwede kausapin, sir? Pero hindi muna pinapasok ang mga inspektor dahil linis daw muna bago usap. Huwag po muna tayo maglinis, sir. Wala kayo maglinis po. Wala po muna maglilinis. Wala na maglilinis na. Nang papasok na ng mga sanitary officer ang paresan. Medyo masangsang din po. Kasi maliban dun sa sebo, sa mga bahay-bahay po kasi din ang gagaling ng mga wastewater. Ang mga nilutong karne para sa overload pares, nakatiwangwang at nakapatong lang sa kinakalawang na mesa. At nang sitagin ng mga inspector, Kuya, hindi lechong kawali yan. Bakit ka naman nagbukbang ng plastic? At ang pwesto kung saan niluluto ang kanilang best seller, katabing-katabi lang naman ng banyo at lumang inidoro. Sobrang dumi po. Grabe po yung kanilang mga oil waste. Tsaka yan po nakatiwangwang. Sa gitna ng inspeksyon, makikita ang isang tauhan na may sinasalok sa gutter ng kusina. Pitchel-pitchel pala ng sebo ang isinasali niya sa drum na halos mapuno na. Mabaho yung drainage po. Sobrang ano po yan, unhealthy. Ang liquid waste po, dadaloy po yan sa ating septic tanks. Papunta po sa ground po. Sebo overload nga talaga. Hindi, ano po yan? Dito lang po yan, di po lumalabas yan. Hindi po Kuya. lumalabas yan. Ang water po, habang po ganyan, naghahanap po yan kung saan po dadaloy. Ay, hindi po. May septic tank po kami. Ayun po Asan yung po? septic tank po. Ang grease trap po nyo. Andyan din po. Grease trap? Oh, yun. Hindi nyo nga po alam, di ba po? Yung mga mantika, sebo. Hindi po. Bali, Ano po yun? Ang grease trap po, yung, para hindi masama sa drainage yung mantika, si grease trap po ang nang mismong Kailangan po natin, nagsiseparate. pinakaharap po namin. Sa patuloy na pag-inspeksyon ng mga sanitary officers sa loob ng inireklamong paresan, halos kumulo na sa galit ang ilang residente sa nararanasan nilang perwisyo sa kanilang lugar. Malinis na po yan. Punong-puno po yan pagka hindi sila naglinis. Puro sebo po yan. Lalo yan, pag umulan, umapaw, ano po baksak Yes. Kasi yung butas yung ano lang naman, yung maliit. Maya-maya pa,
dumating na ang nagpakilalang may-ari ng paresan. Sir, meron kaming MO. Ito yung vision order namin. So sir, aware po kayo ng reklamo po. May complaint po yun. Giit niya, Hindi kasi ang complaint noon, simula nung nagpagawa ako ng septic tank, matagal na kasi yan. Gawa ko inoperate ng septic tank. Kung lang makikita nyo nang wala akong lumalabas na waste dyan. Kaso lang, pumasok kami kanina sa red sa loob. Kasi time kasi nang paglilinis, sir. natuklasan ding walang kaukulang permit ang kanyang paresan. Pwede pakita yung business card. Ano pa lang yun, ma'am, barangay permit pa lang. So yung, ilan po yung empleyado? Mga ano yun, ma'am, 24. Ang mga food handler o empleyado ng kanilang paresan, wala rin daw health permit at walang suot na personal protective equipment o PPE habang nagluluto. Yung health, ma'am, nilalako na rin namin. So wala pa po. Nang matapos ang inspeksyon, tila unleave violations ang nakita at nailista pa ng mga sanitary officer. Kabilang na ang kawalan ng maayos na waste segregation, kawalan ng hand washing facility para masiguro ang kalinisan ng bawat food handler. Sa ilalim ng Sanitation Code of the Philippines, pwedeng maipasara ang anumang food establishment kung wala itong kaukulang permit mula sa Local Government Unit o LGU. Ayon din sa batas, responsibilidad ng lokal na pamahalaan na bantayan at inspeksyonin ng mga food establishment para matiyak ang kaligtasan at kalinisan ng mga ibinebenta nila sa publiko. Dahil sa mga nakitang paglabag ng paresan, Wala po tayong magagawa, kailangan natin itigil eh. Kasi ang pinag-uusapan po natin yung pagkain, kalusugan ng mga tao, baka makasama pa sa kanila. may isang buwan na po ang nakalilipas mula ng bisitahin at inspeksyonin nito ng Quezon City LGU kasama ang team ng Resibo. Muli po natin itong binalikan ngayon. At ang nakikita ko ho, sarado na yung mismong commissary. Meron ng tarpaulin na ang wikay for renovation. Ang binabanggit, yun hong mismong commissary ay lumipat na sa bagong lokasyon nito. At ang binabanggit pa ayon sa impormasyon na ating natanggap, nagtatayo na rin sila ng isang industrial type na kitchen na siyang akma sa negosyong meron sila. Eto na po ngayon, sir, ipapakita ko na po sa inyo. Ito, sir, yung tinatawag na stock room storage po. Yan, para po sa mga frozen po. Nandito na po sila lahat ilalagay. Preparing table po. Dito po lahat ipe-prepared ang lahat ng lulutuin. Kahit sino man yung pumasok po dito kung sakali at makita nila na maayos na, malinis na, binago na. Natuto po kami na tama naman po talaga po na dapat iayos. Next week, makikita nyo na po yung buong buo. Nangako naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na patuloy nilang babantayan ang lahat ng mga food establishment. Kasabay ng paghahanap buhay tulad ng paresan na ito sa Quezon City, may mga responsibilidad na kailangang gampanan para masigurong ligtas ang customers at masigurong hindi makapeperwisyo ang kanilang operasyon sa ibang mga tao. May mga nakatalagang patakaran ng bawat lokal na pamahalaan na kailangang sundin at tuparin sa ngalan ng kaayusan at kalusugan.